Paul George, malaki ang kumpiyansa ngayong season sa kanyang team na LA Clippers. Si Paul George ay papasok na ngayong taon sa kanyang ika-14th year sa NBA. Ang 8-time All-Star ay umaasa sa kanyang first healthy season mula nang mapabilang ito sa LA Clippers noong 2019. Ilang mga injury issues ang natamo nito sa nakalipas na taon, kaya naman limitado din ang kanyang paglalaro para sa Clippers. Pero kung pag-uusapan ng kanyang panahon ng pagiging prime, ay isa siya sa kinikilalang best players in the world. Madaling nakilala ang pangalan ni Paul George sa NBA bilang isang standout defensive player. 2013 nang mas makilala siya sa kanyang offensive force. Sa kabila ng nangyari sa kanyang nakakatakot na leg injury na siyang dahilan kaya siya na sideline ng 2 season, ay nagawa naman nitong mag-comeback at pinakita ang kanyang resilience at determination sa kanyang pagbabalik noong 2016. Siya noon ay muling nakakuha ng spot na mapabilang sa All-Star team at nagpatuloy sa pagdomina sa loob ng court. Sa kanyang career ay nakagawa din ito ng maraming accolades at honors. Siya ay napili noon ng 7 times sa All-Star team kung saan ay pinamalas niya ang kanyang consistency at skills. Dagdag pa dito ay nirepresent din ni Paul George ang United States sa Olympics kung saan ay nanalo sila ng multiple medal para sa kanyang bansa. Ang kanyang NBA journey ay nag-umpisa sa team ng Indiana Pacers hanggang sa mapunta ito ng Oklahoma City Thunder kung saan ay nakapaglaro ito ng 2 successful seasons. Noong 2019 ay natupad ang nais nito na mapabilang sa California team kung saan ay naging member siya ng Los Angeles Clippers. Ang kanyang remarkable basketball career at impressive net worth ay bunga ng kanyang incredible talent at dedikasyon nito sa sport. Sa ngayon, ang pagiging healthy ni Kawhi Leonard at Paul George ang magiging susi para magawa nila makipagsabayan sa pakikipagkompetensya para sa NBA title. Totoo na ang Clippers team ay may talent, size, athleticism, experience at versatility. Pero ang kailangan talaga nila ay di mapapantayan ng kahit na ang league's highest payroll ay hindi ito mabibili. At ito ay ang isang healthy roster na idagdag sa team si Russell Westbrook, Mason Plumlee at Bones Highland na siyang pumuna sa kanilang mga kakulangan sa team sa nakaraang season. Yun nga lang, kailangan pag-isipang mabuti ang kanilang minutes sa paglalaro habang di naapektuhan ang chemistry ng bawat isa. Si Russell Westbrook ay former NBA MVP na galing sa Lakers na siyang malakas tumulong sa opensa, lalo na ang kanyang hard-charging ways na nakaka-energize talaga sa team. Si Kawhi Leonard at Paul George ay silent leaders at si Westbrook naman ang kabaliktaran nila. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito ay ibang-iba ang leadership na makikita, lalo na kung may chemistry sila sa bawat isa. Kailangan ni Kawhi Leonard at Paul George na maging healthy para magkaroon ng pagkakataon ng Clippers na magpatuloy sa playoffs. Limitado lang sa 52 games si Kawhi Leonard sa last season at mayroong 2 postseason appearances dahil sa kanyang knee injury. Si Paul George naman ay nakapaglaro ng 56 games sa last season. Para silang dalawa na eligible para sa extensions, pero kailangang mag-decide ng Clippers kung ikikip nila ang injury-prone na duo. Sa ngayon ay nasa punto si Paul George kung saan maraming mga new players ang pumapasok sa liga. Mga bagong young players na lumaki na siyang iniidolo nila. Tanggap naman ng veteran forward ang kanyang role bilang elder statesman of the league at isa rin itong inspiration para kay PG. Gustong patunayan ni Paul George na siya ay worthy na ganon kataas ang paghanga nila sa kanya. Philadelphia 76ers binigay na ang kanilang final deal para pumayag sa offer ng Clippers. Sabi nga nila, there's only one man standing between James Harden and a trade to the Clippers, pero hindi ito si Daryl Morey. Ang pumipigil para makuha ng LA Clippers si James Harden ay mismong unwillingness ng team na isali sa trade si Terrence Mann. Gusto ng Philadelphia 76ers ang unprotected pick, isang pick swap, matching salaries at si Terrence Mann. Si Terrence Mann ang Clippers 6'5" wing na 27 years old na siya namang ayaw bitawan din ng LA Clippers. Sa nakaraang season ay nag-average siya ng 8.8 points, 3.4 rebounds, 2.3 assists at shooting 38.9% from 3-point range. Siya ay kasama sa starting lineup ng 36 games pero bumaba ang minutes nito sa 23.1 per game dahil ayon kay Coach Tyronn Lue ay di naging consistent sa paglalaro si Terrence Mann. Gayunpaman, ayaw siyang pakawalan ng Clippers. Para naman sa Philadelphia 76ers ay wala din silang plano na bigyan ng minutes si Mann sa playing time.
Ayon pa sa kanila, sila ay may trades lined up kung saan ay makakakuha sila ng first round pick kapalit naman ni Terrence Mann. Sinabi nga ni Daryl Morey ng 76ers na hindi raw seryoso ang LA Clippers dahil sa pag-refuse nito na isali si Terrence Mann sa kanilang deal. Si Terrence Mann ay isang saktong NBA player pero hindi ito matatawag na isang NBA prospect sa edad na 27 years old. Pero isang typical na deadlock ang usapan sa pagitan ng 76ers at Clippers dahil na-hold ang kanilang trade dahil sa isang player na hindi rin naman inaasahang maglalaro na matagal para sa parehong team sa susunod na taon. Former NBA Summer League MVP bagong pambato sa team ng Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay isa sa mainit na team na aabangan ngayong panibagong season. At ngayong preseason ay kanilang pinakita ang kanilang lakas. Patikim pa lang ito bilang paghahanda sa nalalapit nilang match ng Denver Nuggets para sa opening match ng new season ng NBA. Sa panibago nilang lineup ay inaasahan na mababawasan na ang heavy loads ni LeBron James at Anthony Davis sa regular season. Mukhang mas may tiwala na rin sila sa kanilang mga young talents na magte-take over para makaabot sila ng playoffs. Ang mga fans ng Lakers ay siguradong mag-e-enjoy sa panonood sa 2023 first round draft picks na sina Jalen Hood-Schifino at Maxwell Lewis. At sila ay paniguradong makakagawa ng malaking role para sa pagkapanalo ng Purple and Gold. Maliban sa kanila ay makakasama nila ang 2021 Summer League MVP na si Louis King. In-announce na ng Lakers na sila ay nagkaroon na ng agreement kay Louis King, gayon pa man ay di pa nila nilalabas ang buong detalye tungkol dito. Mula sa nakaraang season ay naglaro si Louis King para sa Philadelphia 76ers kung saan ay nakagawa ito ng 20 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal. Naglaro din sa G-League si Louis King kung saan ay nag-average siya ng 16.5 points, 4.7 rebounds, 5.0 assists, 1.5 steals per contest na may 46.5% from the field at 39.3% from 3-point range sa loob ng 32 regular games. Siya ay naglaro ng 4 seasons sa NBA para sa Detroit Pistons, Sacramento Kings at Philadelphia 76ers. Sa loob ng 27 games ay mayroon siyang career average na 4.8 points, 1.6 rebounds per contest na may 41.7% from the field at 35.1% from the 3-point range. Maganda ang naging development nito sa G-League kaya naman nakuha niya ang atensyon ng Lakers. Siya ay naglaro para sa Delaware Bluecoats itong season ng 2022 to 2023 at nag-average siya ng 16 points, 5 assists, 4 rebounds, 1 steal na may 40% shooting from 3. Si Louis King ay 24 years old pa lang kaya naman inaasahan ang mas lalo nitong improvement sa paglalaro nito para sa Los Angeles Lakers team. At yan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.